po, magandang hapon po sa lahat. So, tayo po ay nasa ikatlong wika po. Katlong huling wika po ni Jesus. So, mababasa po natin sa John chapter 19, verses 26 to 27. So, sinabi niya sa kanyang ina, "Babae, narito ang iyong anak." Nang magkagayo sinabi niya sa alagad, "Narito ang iyong ina." At buhat ng oras na yun, ay tinanggap siya ng alagad sa kanyang sarili. Praise God. Tayo po muna po ay sabihin po ng manalangin. Hallelujah, Lord Jesus. Maraming salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa sakripisyong ginawa mo para po sa akin. Para po sa kaligtasan po ng bawat isa sa amin. Lord, patuloy po namin inaalala, Lord God, ang iyong kadakilaan, ang iyong paghihirap, Panginoon, na simbolo, Panginoon, ng iyong pagmamahal po sa amin. Lord, sa oras na po, dinadalangin po namin na ikaw po, Lord, ang marinig sa bawat magsasalita po at magbabahagi po ng iyong mga salita. Ikaw, Lord God, ang mangusap sa bawat isa. Itago mo kami sa iyong kuwan, Panginoon. Ibuhos mo sa amin, Lord God, ang iyong banal na Espiritu at siyang at nang sa gayon, Lord God, may bahagi po namin ng tama at maayos po ang iyong mga salita. Nagpuri ka namin, Panginoon, pinapasalamatan. In Jesus' name we pray. Amen. So, dito po sa ating ikatlong huling wika, so, isa itong mahalagang bahagi po ng Biblia na nagsasaad ng isang malalim na kahulugan ng pagmamahal at pag-aalaga. So dito po sa talatang ito, nagpapakita ng isang makapangyarihang sandali ng pagmamahal at pangangalaga sa gitna ng pagdurusa po ni Jesus sa krus. Sa mga oras na yun, ipinakita niya kung gaano yung pagmamahal at pag-aalaga niya dun sa kanyang ina, kahit na siya po ay nasa gitna po ng pagdurusa at pagsubok. Imagine niyo po, siya yung nasasaktan, siya yung nagdurusa, pero ang iniisip niya, yung kanyang pamilya. Nasa kabila ng paghihirap niya yun, ipinakita po ni Jesus ang kanyang pagmamahal sa kanyang ina at sa kanyang alagad. Ipinapakita ng kanyang pagtitiwala at pagmamahal ang kahalagahan ng pagtutulungan at pag-aalaga sa panahon ng pagsubok. Ang pagkilos na ito ay nagpapakita ng pag-aalala ni Jesus para sa kabutihan ng taong kanyang minamahal kahit sa gitna ng kanyang sariling pagsisikap. So, ganun po kalaki yung pagmamahal ng ating Panginoong Jesus para sa kanyang ina at sa kanyang alagad. Na kahit siya yung naghihirap, nung nakita niya ang kanyang ina na umiiyak, bago siya managutan ng hininga, hinabilin niya muna. Kasi alam niya na pag nawala siya, sino yung mag-aalaga doon sa langit? Sa kanyang ina. Diba? So, ganun niya kamahal yung kanyang ina. Kaya bago po siya managutan ng hininga, sinigurado muna niya na may mag-aalaga at may tatanggap sa kanya. Kaya niya ito hinabilin po sa kanyang, isa sa kanyang mga alagad. So may mga mahalagang bagay po na itinuturo itong talata na ito sa atin. Una po, yung responsibilidad sa pamilya. So binibigyan din po dito ni Jesus ang kahalagahan ng pangangalaga sa ating mga kaanak o sa ating pamilya. Lalo na sa panahon na pangangailangan o pagsubok. Diba? Ni-emphasize po dito sa atin na kahit ano may yung pinagdadaanan natin, napaka-importante po na nandun pa din po yung ating pagpapahalaga sa pamilya. Na kahit sa mahirap na sitwasyon, hindi mawawala sa atin ang pagmamahal sa ating pamilya. Ganun po ang pinakita ni Jesus. Kahit nasa mahirap siyang sitwasyon, yung pagmamahal niya sa kanyang ina nandun. At hindi yun nawala sa isipan niya sa kabila ng
pasakit na nararanasan niya. So mapapasa nga po natin dito sa Colossians chapter 3, verses 20 to 21. Sinasabi po dito, mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang, sapagkat iyan ang nakalulugod sa Panginoon. Mga anak, sundin niyo lagi ang inyong mga magulang. Sabi po dito din sa 22, mga magulang, huwag ninyong pangagalitan ang labis sa inyong mga anak at baka masira sa inyo. So, dito po, ginampanan ni Jesus. Diba? Yung utos po ng ating Panginoon na sundin at pahalagahan po yung ating mga magulang. Kasi kahit na nahihirapan siya or naghihirap siya ng mga panahon na yun, ng mga oras na yun, inalala niya pa din ang kanyang ina. Hindi niya ito pinabayaan. So, kaya po maging kagaya po ni Jesus sa kanyang huling sandali, kahit na nakapako po siya sa krus, kahit na, di ba, imagine niyo po yung sakit na nararanasan niya, nararamdaman niya ng mga oras po na yun. Eh, hindi niya nakalimutan ang kanyang ina. Sa mga ganun din naman po tayo, kahit tayo po ay nagdurusa, hindi po dapat nawawala po sa atin yung ating pagmamahal at pagpapahalaga po sa ating pamilya. Kagaya po ng ipinakita po ni Jesus sa mga oras po na yun. Ginampanan niya pa rin ang responsibility bilang isang mapagmahal na anak. Diba po? Bilang anak, huwag natin pabayaan natin mga magulang. Kasi yun po yung itinuro po sa atin ni Jesus noong mga oras po na yun. Na sundin po natin, pahalagahan po natin, at huwag po natin pabayaan ang ating mga magulang. Kagaya po ng ginawa niya, ay pinakita niyang pagmamahal doon sa kanyang ina. Na bago po kahit na naghihirap siya, hindi po nawagin sa kanyang isipan na ihabilin para maging maayos po ang kalagayan ng kanyang ina. Pangalawa po is yung kahabagan at empathy and sympathy po. So, dito, itinuturo din po sa atin, o ipinakita po ni Jesus na yung kahabagan at empatya sa kanyang ina. Naunawaan ang kanyang kalungkutan at pangangailangan ng suporta. As diba, lahat naman ng ina, yung ina ni Jesus ng mga oras na yun, alam ni Jesus yung nararamdaman. Naunawaan niya na kailangan ng kanyang ina ng suporta. Kasi nasa panahon siya, nasa mga oras siya ng kalungkutan. Kasi nakikita niya yung anak niya na pinarusahan ng kamatayan. So, nung nakita yun ng Jesus, naunawaan niya na hindi niya pwedeng iwan yung nanay niya ng mag-isa. Kasi kailangan ng support. Kagaya po sa atin, pag tayo po ay nalulungkot, tayo po ay nawalan, di ba, nakakaano po tayo ng support sa mga kaibigan natin or sa colleagues po natin. Ganun din po yung pagkaunawa po ni Jesus dun sa kanyang ina. Yung nararamdaman ng kanyang ina ng mga oras na yun. Kaya, hinabilin niya ito doon sa kanyang alagad para yun po yung sumuporta doon sa kanyang nanay. Sa panahon na, or sa mga oras na nagluluksa yung kanyang ina. So, ganun po yung pinakita po sa amin dito, na mas maunawaan po, di ba, yung mga pinagdadaanan po. So, bilang tagasunod po, tayo po, bilang tagasunod po ni Kristo, tayo po ay tinawag na gayahin yung kanyang kahabagan. Nandun po dapat yung sympathy and empathy po sa puso natin. Mas maunawaan natin, mas pahalaga natin yung mga nararamdaman po ng ating magulang o ng ating mga kaibigan. So, gayahin po natin or maging mahabagin din po tayo. At magkaroon po ng pangangalaga sa iba, lalo na sa mga nangangailangan o nasa kalungkutan. Kasi, kagaya nga po na mga oras po na nararanasan po ng kanyang ina, nalulungkot siya. And then nakita niya lang kasi dun sa panan is yung ina at saka yung isa sa mga disciple niya na si John. Diba? So kaya dun niya po hinabili kasi alam niya na hindi din po pababayaan ng kanyang alagad ang kanyang ina. Ganun po yung tiwala din po ni Jesus dun sa kanyang alagad. Kasi pwede natin, bakit kay John?
Di ba? Bakit hindi doon sa iba niyang disciples? And may rason po si Jesus doon kung bakit doon niya po hinabilin. Kasi yung dalawang tao yung parehas pong mahalaga sa kanya. And probably yung dalawang tao po yun, parehas po na nasa kalungkutan ng mga panahon po ngayon. And parehas po sila na kailangan ng support ng bawat isa. So kaya po doon, hinabili niya po ang isa't isa po sa kanila. So maging ano din po tayo, magkaroon din po tayo ng kahabagan at empatiya po sa iba, lalo na po yung sa mga nangangailangan o sa mga tao na nasa panahon po ng kalungkutan. Magkaroon po tayo ng mas malalim po ng pag-unawa po sa bawat isa. Pangatlo po na itinuturo po sa atin dito is yung pagkakaroon po ng pamilyang spiritual. So dito, mas pinalawak po ni Jesus yung konsepto ng pamilya. Diba? Na hindi lang po siya bigla. Okay? Pinalawak niya po yung konsepto ng pamilya sa labas ng mga kaugnayan sa dugo. Mas pinalakas po ang kanlaga ng spiritual na pagkakapatiran po. Kasi kung tutusin po, hindi naman niya kamag-anak si John or si Juan. Hindi din po kamag-anak po ng kanyang ina. Pero bago po nawala si Jesus, si Maria po at si John, sila po yung naging pamilya. Kasi yun po yung ginawa po ni Jesus. Diba? Mas pinalawak niya po na hindi lang po by blood dapat yung family. Pwede maging magkapamilya, diba? Spiritually. Kagaya po sa atin, we're family. Hindi man po tayo family by blood, pero magkakamag-anak po tayo or we're family po when it comes to spirituality. So, ganun po yung pinapakita po dito sa konsepto na to. Na nagbibigay din po sa konsepto ng panibagong pamilya sa ilalim ng spiritual na pag-aalaga po ni Jesus. So, sa pagtatalaga kay Maria, sa disipulo po ni Jesus, hindi lamang niya pinagkatiwalaan ng kanyang ina sa pangangalaga sa kanyang disipulo po. Bagkus, pinatatag din niya ang ugnayan ng mga mananampalataya bilang isang bagong pamilya sa ilalim ng kanyang pangangalaga at pagmamahal. Kasi parehas po ng kung gaano pinapahalaga, kung gaano po minamahal ni Maria si Jesus, gano'n din po yung pagmamahal ng alagad kay Jesus. Kaya sila pinagtulad po ni Jesus para maging isang bagong pamilya. So, family po, nagkaroon po ng pamilya by spiritual po. So, mas pinalawak po ni Jesus na hindi lang po dapat yung concept ng family is by blood. Diba? Married pwede pang sa iba pang konsepto. So, dito po tinuturo po sa atin yan na pwede tayong magkaroon ng panibagong pamilya. Diba? As long as nasa ilalim po tayo ng pangangalaga at pagmamahal po ni Jesus. So, tinawag tayo na suportahan at alagaan ng isa't isa bilang mga kapatid sa pananampalataya. Amen. So, ganun po dapat yung relationship. Ganun po yung relationship na tinuro po sa atin dito po sa ikatlong wika ni Jesus. Na pwede tayong magkaroon ng pamilya. Mas malawak na pamilya. Kagaya ng meron po tayo. Pamilya po o mga kapatid sa pananampalataya. Pang-apat po na mahalagang bagay na itinuro po sa atin dito po sa talatang ito. Yung pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang mga salita po ni Jesus ay nagpapakita ng kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Na kahit sa gitna ng kanyang pagdurusa, sinusunod niya po. Bilang mga tagasunod niya, tinawag tayong sumunod din po sa kalooban po ng ating Panginoon. Magtiwala sa kanyang pag-aalaga at batid na siya ay nagmamalasakit at sa mga minamahal po. Or minamahal po natin. So maging masunurin po tayo or gawin po, sundin po ang kalooban po ng Diyos. Sarating nga po dito sa Marcos chapter 3 verse 35, sapagkat ang sinumang sumunod sa kalooban ng Diyos ay siyang aking ina at mga kapatid. Amen? So, connected po siya. Nagkakaroon tayo ng pamilyang spiritual kasi lahat
po ng sumusunod sa Diyos, lahat ng sumusunod po sa utos ng Diyos, sumusunod sa kalooban po ng Diyos, ay ating ina at kapatid. Diba? Napakasarap po na ganun pala kalawak yung konsepto ng pamilya spiritual. Na hindi natin pwede isipin, mag-isa na lang ako, wala na akong malapitan. No. Kasi meron pala tayong pamilya sa pananampalataya. And same po kung paano natin minamahal yung pamilya po natin, family by blood, ganun din po yung pagmamahal na pwede natin ibigay at ipagkaloob po sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Kasi yun yung utos ng Diyos. Lahat ng sumusunod sa kanyang kalooban ay kanyang ina at mga kapatid. Kasi po, itong talatang ito, this is well-pleasing to the Lord. Ito yung mas nakakalapad sa Diyos. Ito yung gusto niyang gawin natin. Ito yung gusto niyang maranasan natin. Ito yung gusto niyang matutunan natin. Diba lahat naman tayo gusto natin mag-please si Lord? And this is one of the ways na pwede natin mag-please si Lord. Yung pagsunod po sa kanyang kalooban. So yung pagbabahagi po ng mga araw ito, inaanyayahan po tayo ng talatang ito na tularan ang pagmamahal at pag-aalaga ng Jesus sa ating mga kapwa. Tinuturo po sa atin na kahit sa mga pinakamahirap na sandali ng ating buhay, ang pagmamahal at pag-aalaga ay laging maaaring maging gabay at sandalan po ng bawat isa. So sa pamamagitan po ng pag-aalaga sa bawat isa, bumubuo tayo ng isang mas malakas, mas magkakaisang komunidad na nagpapakita ng kahalagahan ng pagmamahal at pagtutulungan sa pananampalataya. Mas malakas at mas nagkakaisang komunidad. Diba napakasarap no na lahat tayo nagkakaisa, nagawin ang kalooban ng Diyos. And kasi yun po yung nais na matutunan po natin dito po sa talatang ito. So sa kamuhan po, itong John 19:26 to 27, isang mahigpit na paalala ng pagmamahal at pangangalaga ni Jesus sa sangkatauhan. Pati na rin bilang isang hamon po sa atin na ipakita ang parehong pagmamahal at pangangalaga sa ating mga buhay. Amen po. So, thank you so much po, Panginoon, sa napakaganda po yung salita. And lagi po natin tandaan na this is pleasing to the Lord. Maging kalooban po natin ang kalooban po. Yun lang po, maraming salamat.